Alright, so it's another activity done of course by my students at Arts Grade 5. So as of now, gagawa po sila ng, anong gagawin natin? Mobile arts. Alright, so mobile arts. So in making mobile arts of course, the materials needed are, ano yung kailangan natin? Coupon band, colored paper, what else? We will need also a glue. What else? Kailangan din natin syempre ng scissors. Yan, to cut. Whatever the design you wanted to make. And then, so the steps are actually like this one. Ipakita natin na kung ano yung step natin. First, you have to roll. Same size lang, di ba? Yan, same size. I-roll natin yan. Depende sa size na gusto mo pa rin po. Okay? So, dito kay Shane, i-roll niya yan. Hindi komportable si Shane. So, as of this time, niro-roll na ni Shane. Yaang kapanbad na yan. And ito na yung magiging result, of course. Yan. Okay na. So, halos lahat yan yung first step niya. And of course, the next is, kapag meron ka ng 4 pieces na yan, yan. Siyempre, didikit mo na siya. Yan. Yan. Ma-form kasi dapat yung tinatawag na magiging nilang square na kung sanihang nila yung mga designs na gusto nila. So, yan na ang naging output nila. So, ready na. Preparing na si Dan for next step. Very good. Habang dinadry po yan, kasi dinikit lamang po yan gamit ng glue, preparing na for the next step si Dan. And this is actually the next one, cutting out the hearts, kasi yan yung magiging design ni Dan na gagawin niya para ihahang dyan, para sinatawag na mobile art. And eto na, another output naman, yan. Of course, gagamit din si Sham na glue, sinulid, yung design niyang heart. Sunod-sunod po yan. Alternate ka, Sham, anti-kakag mo. Paano yung distance? Paano mo yung nasusukat yung distance niya? Wala lang. Hindi mo sinusukat. Bahala na kung saan. Okay, so nakadepende pa rin. Parang ang dami ng glue natin inilalagay. Yan. Sige. Sa tingin mo, didikit kaya yan ng pangmatagalan ang glue? Garda ko ng glue na tigkakag mo. Sige. Yan. So, of course, hindi na muna yan tatanggalin dyan ni Sham kasi antayin niya na tumigas dyan. So, with this kind of activity, patience is the key. Tsaga-tsaga lamang po. And of course, yung interest and hilig. Wala silang magagawa kasi subject ito sa arts namin. Kaya whether they like it or not, kailangan nilang ma-experience ang paggawa ng tinatawag na mobile art. Alright, so here are the works of my student at Arts MAPE, di ba? What do you call that po? It's a? Mobile arts. It's a product which is made of paper. Gawa ito sa papel, di ba? Okay, so madami ito. It takes time bago makagawa ng gantong klase ng output sa arts. Yo, so several colors. You can see different colors actually in their works. So yan. Simple lang naman. So sa previous na video natin, 'di ba nakita natin kung paano yan? Alright, so here are the works of my students. So kasabay niyan, ano pa ang gagawin natin? Ano pa ang ginawa ninyo? Paper. You also make these paper mache. Ano pa? Paper bead. Paper beads. So, bali tatlo na tinatawag. Okay? So, ito, ang design nito is puro heart. Gabus ka mo heart. Heart. Yan. Ito din, heart din. Same mo, the simplest one. Pero still, kinakonsider pa rin natin na mobile art siyang tinatawag. Iyo. Ini man made of what? Paper tapos Made of paper and then with cotton na sinabay, in-include. Ito naman, naiiba kasi hindi na siya art. Instead, ang shape na ginawa niya is circle, moon na tinatawag. Pwede yun ang i-represent moon. What else? How about the other one? Ayun,
compare sa iba, yun yung isa sa mapapansin mo na design ng heart na meron. So, usually, ang naandito lang naman, circle, representing the moon, and of course, the star. Dinubli mo, yan na puso, doubled. Yan, doble. Kaya pala kapag ka malayo, maganda din siyang tingnan. Okay, so nice one. Ngayon, we will give grades to your output. So, hoping that you will enjoy and you will satisfied with your grades para sa effort na ibinigay ninyo. So, again, congratulations! And thank you so much for watching this. I hope na makatulong din kami sa iyo if you are planning to make an output for mobile arts. Thank you so much! Alright, another product made by my student, made from paper also, di ba? Kasi, what do you call this one? Paper. Tinatawag na paper beads. But then, yung paper beads, mas ginusto nila na gumawa ng, ano ginawa ninyo? Bracelet. Siyempre, mas madali. Kasi, di ba, sing-sing yan. Are you sure na kasi yan sa daliri mo, be? Ato, parang maganda yung pagkakagawa nito, di ba? Ano yung materials na meron tayo? We used, ano ginamit? Paper. Ito din, simple din. Sana nag-effort man lang anak ko. Ito, kakaiba din to. Paper beads na tinatawag. Ma-amaze ka din yan. Ito, darakulaon man ining maray. Ha, too large. Okay na. Next one. Ito din, basta sa nagarong binirilog, sana naman ka mga aki ko. Alright, so those are the paper beads actually. Yan. Yan. So, sige. That's another work na ginawa of course ng mga estudyante ko sa grade 5, paper beads. Sino kayang, sige nga isuot nyo nga kung how effective or yung pagkakagawa ninyo, how nice it is. Sige daw, tingnan natin. Though that's very simple only. Hanggang sinin sa abraso, di ba bracelet dapat daan dito? Natayaw na dyan. Dapat malaki. Ini magayon na naka-fit lang sa iyang man. Ibaba mo nga kamay mo, anak. Ibaba mo kamay mo. Yung komportable lang yan. Tamang-tama lang. O, ibaba ang mga kamay. Tingnan ko nga kung mahuhulog yan. Ako talaga bracelet yan na tinatawag. Okay? O, so iba, parang ingat na ingat kasi mahuhulog na. Yung isa yung kay Luisa, Diyos ko, mahuhulog na. O, diba? So, sige. Ito naman, ayos kasi may naisip din siya. Ginawa ang kwintas. Terno pa ha with blue, yellow, green. Okay, paper beads. So, ito naman pala kay Sham. With ano pa ha, may mga, singka pa kayo nakakuha kayo ng mga diamantingin. Alright, so nice one. Thank you so much. Let's give grade also to your work. Alright, so, pinakalas na ginawa nila is this one. Anong tawag natin dito? Paper mache. Paper mache. Made of what? Gawa siya saan? Paper. Gawa siya syempre sa papel. At makikita ninyo, ito, sobrang tigas. 'Di ba? Same din ito. Yan, ganda yung pagkakagawa with design pa ha. Ito naman, malumoy, malambot ito. So, ibig sabihin, hindi siya made of calendar. Hindi siya, ang tawag nito, hindi makapal yung pagkakalagay ng papel. At na-form din ito gamit ang balloon. Ito naman, nagibo, ay, grabe, pang maray. Basa pa. Ito naman, maganda kasi mga matitigas na siya. O, pwede na kaming kumain ng champurado. Champurado, sana pa na pwedeng kaunan. Ini, malumoy pa man. Ini, di man lamang dinisaynan. Okay, so sana may paint man lamang yan, tulad ng ibang ginawa. Ilang oras kayo nito nagpatuyo? Ilang oras tayo nagpatuyo? Ha? Sarong aldaw. Kasi po, maulan sa lugar namin, kaya naman mahirap pagpatuyo ng ginawa nilang itong paper mache. Actually, pwede tayong gumawa ng iba't ibang design ng tinatawag na paper mache. But then, nakadepende na lang sa atin kung anong gagawin natin. So, sa kanila, ang ginawa nila is itong mangkok. Yan, di ba? So, hindi mo paghahalataan na gawa ito sa papel. Yan. Okay na. Alin dito yung pinakamaganda kaya? Alin dito yung gagamitin mo na mag-i-enjoy kang kakainin mo kapag kumain ka, charot. Pang-display man lamang, no? Ayan, so, ano da?
Ano da ini? Ha? May pagkaon na ang laog. Wow, may donut na siya. Ano pa? May prutas na kami. May cherry na kami. May carrots na kami. O, saan ka pa? Pero paano ini, be? Kinat mo din siya? Sige. Alright, so again and again, we call this as paper mache. Yan, yung produkto ng paper mache. So, again and again, this will be the last, of course. Sana nag-enjoy ka sa tatlong ginawa namin. Yun yung tinatawag na. Ano ang ginawa natin? Paper mache, paper beads, and mobile art. So, yun lamang po. Maraming salamat ulit. Mag-grade na kami.